Why do millennials love to travel? Yan. Ano ba ito? Wala, unang-una, again, balik tayo sa technology. Sa pagiging digital native natin. Nakikita na kasi natin yung mundo eh. Mas may exposure tayo sa mundo compared dun sa previous generation dahil nakita na natin, ang ganda pala ng Japan, ang ganda pala ng Korea. Sa accessible nga siya ngayon, no? Kumpara dati. Yun, sa kwento nga ni Gokong Wei, parang yun talaga yung mission niya sa Cebu Pacific. Oo. Yan ang mas mababang cost yung flights para sa mga masses, sa mga middle class, na sa mga afford. Sila din naman makikinabang nun eh. Oo, Diba? win-win. Pero di ba? Magaling. Pinanonahan naman natin. Halos ilang lipat mo Pinatos. Cebu Pacific, di ba? Mararating mo yung lugar na nakikita mo lang sa TV. Tayo nga dati, nung grade 1, nakikita lang natin yung sa magazine. Saka yung yung card, yung meron ganun, di ba? Postcard. Postcards na parang top destinations places, in the Philippines. Yan. Banawe Rice Terraces. Sabay ba? Kasi yung Parang iisa lang sigurong minas-produce yung Banawe postcard na yun eh. Favorite ko. Kasi alam mo eh. Mount Mayon eh. Mount Mayon. Isa pa yan. Tsaka yung sa Favorite ko yun Mount Apo din minsan sa Davao. May Ayun, ganun Mount na. Highest Apo. mountain in the Philippines. At saka yung Chocolate Hills. Chocolate Hills. Diba? Diba? May ganun pa. Pero yung mabata ka lang nakikita mo yung gusto mong mapuntahan. Tapos paglaki mo, kaya siya, accessible siya, parang possible siya. Pag naranasan mo siya ng naranasan, nagawa mo ng nagawa, hahanapin mo ng hahanapin. So, yun. So, masaya mag-travel. Bagong experience kasi. Tsaka yun nga, parang sa generation ng mga millennials, talagang nag-boom yun eh. Yung pagda-travel. Kasi una, sumabay yung pagiging accessible nga ng ganyan. Tapos social media pa, makikita mo sa iba't ibang pages na, maganda dito, ganyan. Hindi naman natin nakikita yun nung 1990s eh. Yun na nga eh. Sa TV lang eh. Pag sa TV, parang ganun, pipe dream eh. Alam mo yun, parang, basta nakita mo sa TV, medyo mahirap maabot. Mga artista ay sobrang taas eh. Hindi ako ganun level. Parang ganun eh. Nilimit na agad ang sarili natin. Sabi dito, Lalo ng mga Gen Z. a lot of this attitude is fueled by aspirational social media images. Diba? Yan ang kakasabi Huli ko. agad. Hindi ko ba pinasa eh. And the lifestyles of digital nomads. Digital nomads. What are digital nomads? Para sa mga audience na. Sige na nga, i-search nga natin. What are digital nomads? Galing sa Oxford to. A person who earns a living working online in various locations of their choosing rather than a fixed business location. Ako pala to eh. Pero mas matindi yung talagang, ito mo, mga picture niya nasa beach eh. Yung tarang tingnan natin ang mga picture. ng mga digital nomads eh. No? Digital nomad. Laging Bali. beach. Nasa Bali. Laging beach. Bali. Pupunta sila sa Bali. Boracay. Especially yung mga US saka mga Europeans. Ang nangyayari sa kanila, nagtatrabaho sila, kumikita sila sa currency nila, US dollars, British pound. Tapos, ang ginagastos nila yung currency dun sa pinuntahan nilang bansa. Bawal, mga US, nagtatrabaho sila dun. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas sila. Mura lang. Kumikita sila ng US dollars, gumagastos sila ng peso. Napakalaking advantage sa kanila nun. Galing, Tapos, yung housing nila dun, di ba, ang laki ng... Tipid nyo. Kasi magkano yung average nun? $2,500 ata eh. Grabe, no? Tapos dito, magkano ang housing average? 2,500 pesos. Pero kasi kung may apartment ka na 20,000, magkano ba $2,500? Napakalaking 2,000. Malaki nga. 100,000. Kung may 20,000 pesos average ka sa bahay na apartment, napakaganda na nun. Ganda na nun. Dito, Kaya talagang... ang laki agwat. Ano yun? Life hack na nga ng mga, Westerners siguro para sa atin.